question po ako. Marco, tumayo ka. Anong mas malinaw? Yung boses ko o yung boses ng commentator? Subukan mo yung test mic 1, 2, 3. Test mic 1, 2, 3. Test mic 1, 2, 3. Anong mas malinaw? Yung boses ng commentator? Sige, Marco, dito ka. Hindi, lilipat ako dyan. Okay ba? O sige. Madalang lang mag-simba yung iba. So, sayang naman kung hindi mo marinig yung homily ko. Mahaba pa naman. Biro lang po. Yung title po ng homily ko, Wounded Healer. Pwede ba yon? Yung ikaw mismo may sugat, pero naghihilom ka, tumutulong ka sa mga may sakit. Kasi sa ebanghelyo natin ngayon, si Pedro, Simon, tumulong kay Kristo. At si Kristo, si Jesus, they were healing in the synagogues and preaching. Nag-assist po si Pedro in spite that his mother-in-law was very ill at home. He was helping Jesus heal and was assisting Jesus to help the infirm and the sick. Parang kayo, tumutulong kayo sa simbahan, nagsiserve kayo sa bayan, sa eskwelahan. Pero kung minsan meron din tayong suliranin, meron tayong may sakit, meron tayong problema sa bahay. We call this domestic concerns. Totoo po ito. There's need for healing at home. Mukha ng karanasan ni Simon, tumutulong sa mga may sakit sa sinagoga, pero sa bahay nila, may sakit ang kanyang mother-in-law. There are maladies in the family. There are domestic wounds in the life of the healers themselves. Kung minsan tinatanong ko lang sa sarili ko, who takes the wounds of the nurses? Kung minsan, I hope hindi po magalit yung mga nurse sa akin. Minsan, meron akong pinagmimisahan ng hospital, parang first class na hospital. Medyo mahal po doon pag na-hospital ka. Tapos may kilala kong nurse doon ang tatrabaho. Nung na-hospital ka, ba't di ka nagpa-hospital dito? Sabi ko, nabalitaan ko siya, nagkasakit siya. Father, mahal po dito sa hospital namin. Nakita niyo po, yung mismong nurse, hindi niya ma-afford mag-hospital dun sa hospital kung siya sa nagtatrabaho. Who cares for the caregiver? Kung minsan tinatanong ko lang, who assists and nurtures the family of domestic helpers? Who takes care of the babies of the nannies abroad as they serve the babies of their foreign employees? Diba marami tayong kilalang mga Filipino, Filipina, nagtatrabaho sa abroad, nagsiserve ng pamilya ng mga nasa abroad, pero yung pamilya nila naiiwanan nila dito. O kaya yung nagbabantay sila sa mga bata, pero yung mga anak nila naiiwan sa mga lolo, lola, mga tito, tita, mga kapitbahay. Kung minsan, there are wounds that are outside, that are very obvious, but there are also inside wounds or internal wounds that you do not see. Kamukha ni Pedro, tumutulong sa labas, pero sa loob ng kanyang pamamahay, mayroon ding sugat, may pangangailangan, may sakit. Kaya maganda naman kay Jesus, nung nakapunta sa bahay ni Pedro, kaagad niyang tinulungan ang kanyang mother-in-law. The first thing Jesus did as he reached the house of Peter was to heal the sick mother-in-law. At maganda rin naman kay Pedro, Peter brought Jesus into his home and family. Hindi lang niya kaya kasama si Jesus sa mga sinagoga, inuwi niya si Jesus, sinama niya si Jesus sa bahay nila. Tayo kayang nasa simbahan, naiuwi din natin kaya si Kristo sa bahay natin, sa pamamahay natin, sa mga anak po ninyo, sa mga po ninyo. Sana nakikilala rin nila si Jesus para yung grasya ng ating pagsisimba maging magrasya din sa ating mga bahay.
magaling. Ang kanyang pagiging doktor, professor pa siya sa university, sa mga nagdodoktor. Pagkatapos po, siya mismo, nagkasakit yung tatay niya. Kaya dahil kaibigan po siya, tinawagan ako, inanoin ko yung tatay niya. Sa bahay lang naman. Tapos po, hanggang yung tatay niya naging mahina, hanggang namatay po yung tatay nung doktor. Alam niyo po, ano yung kinamatay ng tatay nung doktor? Bone cancer. Alam niyo po anong specialization ng doktor? Ano po siya? Orthopedic surgeon. Of course, iba po yung cancer, oncologist po yun. Pero para bang nakita ko sa kanya yung kahit na doktor siya, tapos ang specialization na buto, no? Yung nagkasakit yung tatay niya, nagka-cancer sa bones, parang doble po yung sakit sa kalooban nitong kaibigan kong doktor. Napansin niyo po, kahit doktor ka, kahit pulis ka, kahit official ka ng gobyerno, o simbahan ka, o direktor ka sa eskwelahan, o mataas ang rangko mo, wala naman pong exemption eh. Hindi ka naman immune sa problema, sa bahay at sa pamilya. Pagdating sa ganyan, pare-pareho lang po tayo. Nagkakaroon tayo ng problema, tumatanda yung magulang natin, nagkakaproblema tayo sa ating relasyon at ganun din sa ating pamamahay. Ito po, karanasan ko rin sa Baguio. Di nagbibigay po ako ng seminar sa Baguio. Yung Baguiong seminar na binibigay ko, parang orientation and planning sa isang hospital. Yung hospital po doon, private hospital na ang tawag nila Notre Dame des Arts. Po? At yung mga madre na nag-administrators doon, St. Paul Sisters of Sartre, no po? Mga madre yung magmamanage ng hospital. So ako inimbita nilang magbigay ng parang talk at planning session sa mga staff nila sa hospital, sa Baguio. Tapos po, nung isang break, nakwento nila yung isang matandang doktora doon, yung husband niya, alam niyo po anong trabaho ng husband niya? Siya yung top brain surgeon. Siya po yung pagdating sa mga na-stroke, may problema sa utak, no? Siya po yung brain surgeon. Galing-galing niya, no po? Pero alam niyo po, minsan daw, siya mismo yung inooperahan niya sa utak ng isang pasyente. Itong doktor na ito, siya mismo, nagkaroon siya ng massive stroke. Kita niyo, doktor po siya, surgeon doctor, brain surgeon. Pero nung siya nag-opera, siya mismo na-stroke. And now for many years, yung kanyang wife ang nagbabantay at tumutulong sa kanya. Kahit pala magaling kang magaling na doktor, you're not exempted, isn't it? Ako po mismo, naranasan ko bilang pare, I have to confess to you, yung tatay ko po, nagkasakit. Dinala namin sa hospital. Yung panahon na yan, pinatubo. 1995. Sira yung Bacolor. Yung daan sa Bacolor, hindi ka makadaan. Tinake over ng lahar. Dumadaan ka po sa Porac, kaya lang sa Porac, may tinatawag na London Bridge. Kasi nakagawa-gawa lang nila, pag may lahar, tinatanggal nila. Tapos isasakay mo yung kotse mo, kaya jeep, dun sa may mga truck. Alam niyo po yung mga truck na ginagamit panghakot ng tubo? Doon sasakay mo yung truck, sasakay mo sa truck yung kotse mo, tapos ililipat mo dyan sa May Angeles. Doon pa lang kami nakakapunta sa Quezon City. Doon po na hospital yung tatay ko, sa National Kidney Institute. Nung may sakit na po yung tatay ko, that afternoon, September 25, 1995, hindi ko makalimutan. Nakikita ko, nagde-deteriorate yung health ng tatay ko. At tumawag po ako sa mga nurses, parang hindi maganda yung kalagayan ng papa ko, sabi ko. Tapos tumawag yung nurse sa ICU. Tumatakbo yung mga doctors, tsaka mga nurses. Kinuha yung tatay ko, dinala sa ICU. Sumama po ako. Sabi ko, ako po yung anak niya. Tapos pari po ako, pwede po ako dito. Habang nakikita po yung tatay ko, nagdi-deteriorate po siya. Hanggang alam niyo po yung parang inanap na po siya, resuscitate na po siya. Ginaganyan na po yung mga doktor, no? Nagpapanik yung mga doktor. Alam niyo po, kinuha ko yung gamit ko sa kotse, yung pang-anoint, yung anoint.
Nagstola po ako, kinuha ko yung holy water tsaka oil, tapos nagdarasal ako on the side. Anoin ko sana yung tatay ko. Alam niyo po, kahit pari po ako, no? Sa kakaiyak ko, hindi ko na mabasa yung binabasa ko. Hindi ko na masabi yung dapat ko sabihin. Nakakayaman po sabihin sa inyo, pari po ako, pero hindi ko na anoint yung tatay ko. Hindi ko po natapos. Mabuti na lang, dumating si Father Ed Pandillo, director po niya sa Sakop, boss ko siya. Talagang nagbibisita lang sila noon, no? Nakita kong tumatakbo sa ICU, sumabay sila. Nasa likuran pala yung isa pang pare. Nung nakita niyang hindi ko na kaya, kaya umiyak ako, kinuha yung stola ko, kinuha yung libro ko, tsaka yung oil. Sabi niya, maglele ka pa, Kendeo. Tinapos niya po yung anointing ng tatay ko. Kung minsan, kahit tumutulong tayo sa ibang tao, totoo naman, kung minsan pag tayo na, hindi rin natin ganun kakayahan na everyone is human. We are not Superman and Superwoman. Kailangan ho natin tanggapin yun. Meron pong isang sine, yung sine, ang title niya, Traffic. Hindi po yung traffic ng Angeles at saka traffic ng EDSA at Manila, San Fernando. Hindi po yun. Yung traffic, yung gusto sabihin ng traffic, yung drug trafficking. At saka yung human trafficking, no? Hindi po yung traffic na sa mga sasakyan. Yung moving ito, 2000, year 2000, yung bida si Michael Douglas. Ang kanyang wife si Catherine Zeta-Jones, no? At ang ganda po ng moving ito, si Michael Douglas, very powerful man. Parang czar against drugs. Very powerful po siya. Siya yung umahawak ng Anti-Drug Department of the United States, no? Yung telepono niya, diretso sa telepono ng presidente. Ganun po siya kalakas, ka-powerful. At pag nagre-raid po sila against drug cartels sa Mexico, sa Colombia, sa inside the forest ng mga Latin America, naka-helicopter po sila. Minsan they will attack, no? Talagang very action-filled movie. At very powerful po itong tatay. Alam niyo po itong tatay, si Michael Douglas, isa lang yung anak niya, babae, high school, senior high school. At naiiwan sila sa bahay kasama ng asawa niya. As a regular high school, nagkaroon po siya ng boyfriend, senior high school. Ang mahirap po, yung boyfriend niya, addict, drug addict. Ito po yung mahirap. Nagkahiwalay sila, nag-break, nagkasiraan sila. Ang sakit po nun, ang mahirap nun, yung dahil addict yung lalaki, iniwanan niya yung drugs niya sa anak ni Michael Douglas. Siyempre dahil in despair po siya, broken hearted, iniwan siya ng boyfriend niya, natuto siyang mag-drugs. Itong anak mismo ng SAR against drug addiction. At minsan umuwi po itong tatay, matagal siyang hindi umuwi, kasi busy-busy siya. Nung umuwi siya, wala yung anak niyang babae. Sabi niya sa kanyang wife, "Where is our daughter? Where is she? Nasaan ang anak natin?" Umiyak yung babae kasi natatakot siya. Sigurado mapapagalitan siya sa asawa niya. She's not going home for many days already. She's missing. Alam niyo po, itong tatay, kahit very powerful man, umuulan man, lumabas po siya. Nag-house to house. Pumunta sa kanto-kanto kung saan yung mga dens ng mga drug addict, yung mga iba-ibang lugar na mga brothels, gano'n. Alam niyo po, nakita niya yung anak niya, kinuha na pala ng mga sindikato. Ibang level ng trafficking ito, human trafficking. No? Kinuha niya yung anak niya, nanginginig na sa kanyang addiction. Alam niyo po yung ending ng movie? Itong powerful man, nakaupo kasama niyang anak niya, nagre-rehab ang anak niya at personally sinasamahan niya. You know the point of the movie? Gaano ka ka-powerful bilang tao, pagdating sa bahay, pare-pareho lang tayo. You are still a father. You are still a son. You are still a daughter. You are still a wife. You are still a husband. Kahit ikaw ba yung presidente, pagdating sa bahay, ikaw ay asawa, anak, kapatid. And the problem that we share together equally.
Parang pag may problema tayo sa bahay, ang tawag ko sa mga problema sa bahay, back subject. Di ba, sir? Yung pag hindi ka pasado sa isang subject, no? Kahit magaling ka sa ibang subject, babalikan mo yon, di ba? Back subject eh. Hindi ka pwedeng gumraduate kandat hindi mo hinarapan yon, pag di mo resolve yon, kandat di ka pumasa. Kaya ganun din po yung problema sa bahay. Hindi pwede naman tayo dyan, kahit may problema tayo sa bahay, huwag na natin pag-usapan yan. Hindi po pwede. Kasi hindi po tayo pwedeng mag-move forward sa buhay natin. Hindi mo masasabing move on, hindi pwede. May back subject eh. You have to face it. We have to solve it. Pag-usapan natin. Do not keep it under the rug. Hindi pwede. Kaya nga po, minsan meron akong expression, parang metaphorically referring to housekeeping. Kung minsan ang problema natin, housekeeping. Ano yung housekeeping? Hindi yung malinis yung bahay, walang dumi, hindi po. Yung housekeeping, yung you take good care of your house relationships, yung in-house concerns. Kung minsan sa organization, ganun din. Sa bahay, sa eskwelahan, kumusta ang relasyon ninyo, mga teachers? Kumusta yung relasyon nyo, magkakapatid? Kumusta relasyon natin dito sa simbahan? Tayo nagsiserve sa simbahan, maganda pa. Ang tawag doon, housekeeping. Meron tayong front line na trabaho, yes, as a church, as a school, as an organization. Pero sa loob ng bahay natin, kumusta naman kaya tayo? And indeed, this gospel invites us to be more reflective of our concerns with our homes and personal life. E di minsan sa seminaryo, na-assign din po ako sa seminaryo bilang director sa theology. At may seminarista po kami doon, ang galing-galing niya. Masipag din po siya. Walang problema. Suddenly, after 2 semesters, napansin ko po itong seminarista, bumababa yung grade niya. Halos magkabagsak-bagsak yung grade niya. Tapos, madalas siya nag-a-absent sa misa o sa mga morning prayer namin, mga spiritual activities namin. At kumisan sa mga community life namin, may community life, yung we do things together. No? Kumakain sabay-sabay, nagbabasketball sabay-sabay, naglilinis sabay-sabay. Ang tawag doon, community life. Hindi po siya nakikisama sa community life namin. Pinatawag ko siya bilang director. Sabi ko, anong nangyayari sa'yo? Di ba kagaling-galing mo? Ngayon, bumababa yung grade mo. Ba't nag-a-absent ka sa misa? Ba't di ka nag-a-attend? Anong nangyari sa'yo? Ba't hindi ka nakikisama sa mga community activities natin? Alam po, anong sabi ng seminarista? Father, kaya hindi po ako nakakapag-aral ng leksyon. At saka hindi po ako nakakasimba. Alam niyo po, may sakit kasi nanay ko. Inisip ko po yung nanay ko. Tsaka yung parati inisip ko yung bahay. Kaya pati po yung pagkikisama ko sa ibang seminarista, hindi ko man ho naharap. Kasi po, hindi na po ako lumalabas ng kwarto. Pati subjects ko po, hindi ko na po kumisan napapaaralan. Sabi ko sa seminarista, alam mo, ako rin may sakit yung kapatid ko, nagda-dialysis sa National Kidney Institute. Alam mo yung tatay ko, naka-hospital siya ngayon sa Heart Center. Yung oras na yun, naka-hospital yung tatay ko sa Heart Center. At may panahon na sabay silang nagda-dialysis. Parang drama, no? Yung kapatid kong bunso, nagda-dialysis. Yung tatay ko, nagda-dialysis. May sakit pa sa puso. Minsan dinadala namin sa Heart Center. In the same afternoon, sabi ko sa seminarista, pareho lang tayo. May sakit din yung kapatid ko, tsaka tatay ko. Sabay silang naka-hospital ngayon. Pero kailangan natin ipagpatuloy yung buhay natin. It cannot stop. Huwag mong ihinto yung buhay mo dahil may problema ka. Ipagpatuloy natin. Along the way, it will be solved. Of course, hindi naman natin tinataguan. Pero we can solve the problem but by not letting go of our life. Yung obligasyon natin, yung dapat nating gawin. Paano ka? Sabi ko sa seminarista, pagpari ka na. Hindi ka magmimisa pag may sakit yung nanay mo? Hindi ka na lalabas sa parokya kasi may sakit yung tatay mo? We have to go on. We must accept the reality as it is. Continue to be healing in spite of our own woundedness. May isang libro, sinulat po ni Henry Nouwen. Ang title ng libro, Wounded Healer. Para bang, yes,
you heal the wounds, pero ikaw rin, meron kang sakit, meron kang nararamdaman. Like wounded healers, we acknowledge our own woundedness so that we don't become the cause of wounds and pain to others. This experience is humbling and it grounds us to reality. Nung Sabado, kahapon, may bininyagan ako alas 11, ay alas 10:30. Ito pong bininyagan ko, yung nanay lang yung nandun. At tinanong ko po yung nanay, tatrabaho sa bangko. Saan yung husband mo? No? Umiyak po yung wife. No? Father, hindi po makaka-attend sa binyag yung husband ko. Kasi po, na-stroke po siya after Christmas. Ilang taon yung husband mo na-stroke? 42 years old po, Father. Then nabigla po ako. Sabi ko dun sa nanay nung binibinyagan ko, alam mo, some years ago, 42 years old, na-stroke din ako. Sabi. And pagdasal natin yung husband mo, maniniwala ko, kamukha ko, makakabawi siya. Huwag lang siyang humintong nagte-therapy. Yung gamot, kung kailangan, inumin niya. At saka dapat ipagpatuloy niya yung buhay niya. The best therapy is to go back to your life, to your ordinary life. Alam niyo po, habang nagbibinyag ako, inisip ko yung tatay ng binibinyagan ko. Si Carlo. Carlo po yung pangalan niya. And in that way, I felt I was connected with his mother and the family. Pag alam niyo po yung pinagdaanan mo, wala kang pinagyayabang. You ourselves, we have our own woundedness. We have our own predicaments. We are not perfect, but we are trying our best to be in service to others. Ipagpatuloy po ang buhay natin. Kahit kung minsan meron tayong sugat at meron tayong pinagdadaanan sa buhay, sa pamilya at personal na buhay natin. Let this be our good news. Let this be the invitation of our Mass. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.